Bumili na ako ng bagong battery, pero bakit naka-red battery sign pa rin? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron na naman tayong natanggap na question at yun nga daw, nakabili na siya ng bagong battery, pero bakit naka-red battery sign pa rin yung kanyang kotse? Okay, ganito yan mga paps Normally, pag nakailaw ang red battery sign, hindi naman talaga battery yung problema. Ang common na issue pag umilaw yung red battery sign na yan is yung alternator ang talagang may issue. Ang nangyayari, yung pinuproduce na voltage ng alternator, it's either wala or kulang. Normally umiilaw yan pag below 12 volts yung nasa system ng kotse. Okay, kasi ang ideal na voltage ng isang sasakyan is around 13 to 14 volts. Kung magbibilaw yan, like for example mga 11.5 or 11, there's a possibility na yan ay magre-red battery sign. So okay, paano natin ba madadiagnose kung alternator nga ba talaga ang problema? Isa sa pinakamadaling pag-diagnose niyan, like for example, naka-start yung sasakyan, naka-andar siya, naka-idle. Habang naka-idle, pwede mong tanggalin yung isang terminal ng battery. Now, pag namatay yung makina, there's a tendency na alternator ang problema. Now, kung hindi naman siya namatay, pwedeng hindi naman talaga alternator ang problema, At isa pa sa way to diagnose it, kung meron kayong multimeter, pwede nyo ilagay sa battery terminal yung multimeter, then dapat ang maging sukat niyan is around 13 to 14 volts. Okay, now kung mga 12 volts o below 12 volts yung na nababasa ng inyong multimeter, well, maybe may problema ka sa alternator. Then lastly, na pag-check kung okay ba talaga ang alternator is kung meron kayong screwdriver, try ninyong ilapit dun sa alternator, and kung namamagnetize niya yung iyong screwdriver, there's a tendency na okay. Kasi kung sira yung alternator, hindi niya yan mamamagnetize. So yun yung mga pag-diagnose ng alternator. Commonly lang naman na nagiging issue sa isang alternator is yung carbon brush, especially kung tumakbo na yan ng mga 60 to 100,000 km. Yung carbon brush niya numinipis. Ang pinaka-worst na problema dyan, kung sakali man, ay pwedeng sunog yung alternator o yung IC. Okay, so yun. So ganun lang mga paps kung sakali man kung sakaling umilaw yung red battery sign, wag muna kayo kagad bibili ng battery. I highly recommend dalhin nyo siya sa isang battery shop or alternator shop para ma-diagnose kung ano ba talaga yung problema. Kumbaga normally pag kayo naman ay bumili ng bagong battery, i-check naman kung okay yung charging ng alternator. Pero dito siguro baka bumili lang siya kaagad ng battery without checking kung ano ba talaga yung problema. So yung mga paps kung umilaw yung red battery sign, huwag kaagad battery yung bibilhin. Mas okay na i-evaluate mo muna kung ano ba talaga yung may problema. By the way, kung kayo ay umaandar habang naka red battery sign, I highly recommend huwag yung papatayin yung makina. Mas maganda dalhin mo sa may pinakamalapit na battery shop or alternator shop para ma-check mabuti. Kung sakali man, kung malayo pa, magtipid-tipid kayo. So try nyo patayin yung aircon, patayin niyo yung radio, yung mga ilaw, para mas malayo yung matatakbo ninyo. Kasi there's a tendency na battery na lang ang nagpapatakbo sa inyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click lang yung follow sa taas. TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.